Kinabukasan ay kumalat at nagkaroon ng maraming usap-usapan tungkol sa pagkatalo at sa kakulangan ng mga bandido laban sa mga Kastila at sa buhay ni Crisostomo Ibarra na akala ng iba ay patay na. Samantala, sa kubyerta ng isang bapor na nagangalang Bapor Tabo na inahintulad sa pamamahala ng Kastila ay nagsasakay ng mga Indio at Maharlika. Nakikita niyo ba yung suot ko? Walang-wala na ito sa mga suot niyo. Pira talaga yung asawa ko. Nilayasan pa naman ako. Hoy, Kapitan! Pagkabilisan nga na papaandar ng barko. Ang hina! Patawad pero nandito lang ang kaya ng bapor. Ang babaw talaga ng ilog na to. Kaya ang bagal ng sumandar ng makina. Lunas ay napakadali at walang magugol na anuman. Walang dapat gawin kundi isang kanal mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa pagpas ng Malagos sa Maynila. Mga dipit pa ng lupa, papaikli ang dinaranan at maiwasan ang pagtaas ng buhangin sa ilog. Sa ngayon sa panukala mo, Ginoong Simon, malaking pira ang magugugol at masisira pa ang ibang kabahayan. Pues, hayaang masira ang dapat masira. At saan namin kukunin ang saliping ibabayad sa mga magagawa? Baka magdulot iyan ng isang himagsikan. Huwag silang bayaran kung kabilang ko ang gagawa ng kanal. At kung hindi sapat ay sinamahan pa ng mga mamayan. Imagsikan, kabaliwan, nagimagsikan pa ang mga Hudyo o mga taga-Ehipto. Ngunit wala tayo sa Ehipto ng mga Hudyo. Ginoong Simon, ikinalulungkot ko, pero hindi ako sang-ayon sa gusto mo. Sa kabilang dako ng barko, may dalawang estudyanteng nakikipagtalo sa isang matanda. Akademya ng Wikang Kastila. Tiyak akong hindi yan ay isang katuparan. Isa sa katuparan ko, niregaluhan ko ng dalawang kabayo si Padre Irene at nangako siyang makikipagkita sa Kapitan General. Kung sa bagay, hindi naman masama ang panukala iyan. Pero sa panahon namin, Latin ang aming pinag-aaral. Ngayon, nag-aaral na nga ng Latin ngunit walang libro. Merong nangang-aklat sa Kastila ngunit hindi tinuturo. Siya nga pala, pabor ba ni Padre Florentino tungkol sa iyo ni Paulita? Wala siyang tutol. Nagbibigay pa nga siya ng payo tungkol sa pag-asawa, pero ang tanging hadlang ay si Doña Victorina. Pumapayag na lang ako baka sa tungkol ng mawala ang kapitan. Ang totoo, nagtatago si Tiburcio sa bahay ng aking. Huwag mo sana ninyong ikagalit, Ginoong Sagani. Totoo bang nagkakahirap ng mga tao sa bayan ninyo? Kaya hindi bumibili ng mga mahas? Hindi kami bumibili ng bagay na hindi namin kailangan. Huwag kang magalit, binata. Kahit na kumino na lang tayo ng syobisa. Ang salawat, ngunit hindi kami uminom. Ganun ba? Umulo ang dugo mo sa kanya, Isagani. Iwan ko ba ang Basilio? Kung natingin ko pa lang sa kanya, iba ang iran sa mga. Tayo kontinan, kailangan siya ng Kapitan General. Talagang sinadala ba niya si Kapitan Tiago? Aba, oo, si Kapitan Tiago ang una niya bisita sa kanyang pagdating. Napabalita niya, isa rin siya kaagaw sa mana. Bumalik si Simon sa kubyerta at narinig na nagkukwento ang kapitan tungkol sa mga alamat. Maraming malulungkot at masasayang alamat ang ilog. Kaya ikaw nariyan ang malapad na bato, kinakatakutan dahil sa paniniwalang mananirarahang mga engkanto. Ito'y pansamantala at ginawang pugad ng mga tulisan.
May alamat din tungkol kay Binay Ronima. May magkasintahan daw sa Espanya, naging arsobispo sa Manila ang lalaki. Nagbabalat kayo ang babae na parito at na inihiling sa arsobispo na sundin ito ang pangako, ikasal sila. Iba ang naisip ng arsobispo, inira ang babae sa isang lungib na malapit sa ilog, Pasig. Teka, huwag niyong kalimutan ang pinakamaganda at pinakatotoo sa lahat. Ito ang milagro ni San Nicolas. Si San Nicolas na nagligtas sa isang insik sa pagkamatay sa mga buwayang naging bato ng dasalan ng insik ng santo. Napakaganda ang anyo, isang takot na inject tubig sa ilog at mga bato. Magnifico! Pero may tanong ako, Kapitan. Alam niyo kung nasaan napatay ang isang lalaki na nangangalang Ibarra? Nabara o Ibarra? Siya si Cristomo Ibarra. Ayon sa mga tumugis kay Ibarra na malapit ng isang amutan ay tumalon si Mangka. Sa paglitaw ng kanyang ulo sa tubig ay pinulunan siya ng mga bala na wala sa kanilang paningin at ang tubig ay nagkulay dugo. Ang kanyang bangkay ay kasama ng ama. Hindi ba isa siyang filibustero? Ibig sabihin napakamura lang ng kanyang pagbilibing. Simon, bakit kayo namumutla? Huwag niyo sabihin na ang isang nyasang lakbay ay malulula sa ilog Pasig. Hindi ako nalulula. Siya nga pala, Kapitan. Ikwento niyo pa ang tungkol sa buhay ng Cristomo Ibarra ngayon. At nagkwento ang mga kapitan, pero hanggang sa pagkamatay lang ni Ibarra ang natandaan. Nagsimulang magkwento si Padre Salvi at nakinig ang lahat. Si Ibarra ay laki sa ginhawa. Matalino kaya sa Europa. Nakapag-aral. Sa kanyang pagbalik, nalaman niya ang kahindik-hindik nangyayari sa ama. Ang kanyang katipan na si Maria Clara ay hindi pumayag na magpakasal kay Henares. Mas pinili pa niyang maging mongha at manatili sa momento. Kahit sa pagtutol ni Padre Damaso, walang nagawa ang padre. Matatag ang paninindigan ni Maria Clara. Pinahanga ako ni Maria Clara. Bibihira na lang ang mga ganyang babae. Nasaan ba siya ngayon? Si Maria Clara ay nasa kumbento. Nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng kubyerta. Si Padre Florentino ay naalala ang mga pangyayaring naganap sa kanyang buhay. Si Padre Florentino ay naging padre sa utos ng ina kahit meron siyang katipan. Wala siyang nagawa kundi pumayag. Sa pagsapit ng kanyang 25 taong gulang, isa na siyang ganap na pari. Ang pinakamasakit sa lahat ay nang mag-asawa ang kanyang katipan dahil sa sama ng loob. Mga chismis ang kumalat ng arugain niya si Isagani, ang kanyang pamangkin. Marami nagsabi na anak siya ni Padre sa dating katipan. Ang mga pangyayaring iyon ang naglilok sa malalim na gatlasan noon ni Padre Florentino. Naalala niyo pa ba si Cabezang Tales? Siya ang nag-uruga kay Basilio. Ang anak niyang si Tales ay namatayan ng asawa at anak na dalaga. Siya ay naging kabeza de barangay, ngunit ayaw na niya sa trabahong ito. Kinukuha ng mga praile ang kanilang lupain. Ang anak niyang si Tano ay naging gwardiya sibil at si Huli ay napilitang isanla ang sarili para maitubos ang ama. Hindi ako makakapayag. Kung aalis ka, babalik na ako sa Mida. Patawad ko, pero ito lang ang solusyon para maitubos ko si ama. Ganyan ba ka-importante ang agnos na ibinigay ni Basilio para isanla mo ang iyong sarili kay Hermana Pinson? Pupuin ko. Oh, binihag na nga si Talis at ngayon ikaw ay magpapaalila dahil lamang sa 250. Huwag kayong mag-alala, ginawa ko ito para kay ama. Gabi na at inalakad na ang prosesyong Noche Buena nang dumating si Basilio sa San Diego. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kotsero ang sedula nito at walang ilaw ang parol kaya't binugbog ng mga gwardiya sibil. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay nanatili si Basilio. Ngunit di siya makakain ng hapunan dahil sa mga ulat na ibinigay ng utosan. Pumunta siya sa libingan ng kanyang ina na namatay ng 30 taon nang nakaraan.
Ano ba itong naririnig ko? May paparating? Ginoong Simon? Imposible. Siya ang taong tumulong sa paglilibing kay ina at pagsunog sa isa pang lalaki. Sino sa dalawang lalaki ito ay namatay na ang buhay ay nagbubuhay? Simon, si Ibarra? Huwag kang lumapit kung ayaw mong mamatay. Ginoo, nagkita na po tayo. 13 taon na ang nakaraan. Sino ako sa palagay mo? Ikaw, ang taong matagal nang inakalang patay na. Basilio, ikay naghahawak ng isang lihim na maaaring kasaway ko at kayo'y natuklasan mo pa ang aking lihim na ay kasisira ng aking mga balak at kamatayan ng ang tanging sagot. Pero ligtas po iyong lihim. Hindi ko marahil pagsisihan na ikay di ko patayin. Gaya ko rin ay may dapat kang ipakipagtuos sa lipunan. Ikaw at ako ay uwang sa katarungan. Dapat tayong matulungan. Kangalan kong matulungan ka, ngunit ayaw kong makialam sa politika. Naniniwala akong karunungan ang makakaligtas sa bayan. Mali ka! Makakamit ang kalayaan sa pamagitan ng lakas. Kung gayon, ay magkakaiba pala tayo ng paniniwala, Ginoo. Huwag kang malungkot din ko. Babalik naman po ako. Diyos ko, hindi na may alis ko. Baka mo mahawa. Sige ko, aalis mo na ako. Hala, matintas ko ba, Zolo? Kumalat ang balita sa pagkapipi ni Tandang Selo. Marami ang walang pakialam. Tumating na si Tales na malungkot na malungkot. Pinapaalis na sila sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nakituloy si Simon sa kanila. Maraming salamat. Sa palagay niyo ba na sapat na ang revolver na ito laban sa mga tulisan? Doon ko po, pero meron silang mga baril na dala na malayo na ang narating. Ito'y mga brilyanteng mahirap pantayan. Ika lang kabisang Talis, mayroon ba kayong mayalok sa akin? Wala po, Ginoong Simon. Nasaan po ang agdos na binigay ni Basilio kay Uli? Pero napaka-importante yon para kay Huli nga dating pag-aari ni Maria Clara. Kay Maria Clara? Paano ito napunta kay Basilio? Ibinigay daw ito ni Maria Clara sa isang titungin na nagpapagamot kay Basilio. Gusto ko itong bilhin ng 500 piso. 500 piso, pero dapat malaman mo na ito ni Huli. Ganun ba? Kayo ang bahal. Kinabukasan, nakita ni Simon na nawawala ang kanyang revolver at nakita ang isang liham. Laking tuwa ni Simon na makita ang agnos ni Maria Clara. Nang gabing iyon, 3 bangkay ang natagpuan. Pugot ang mga ulo, may sumpal ng lupa sa bibig at may katagang Tales. Tumalaw si Basilio kay Hermana Penchang para tubusin si Huli. Sige na po, Hermana Penchang. Payagan niyo na akong kunin si Huli. Hindi pa ba sapat ang ginawa niyang pagpapaalila sa iyo? Kung gayon, hindi ko lang sana kayo pinautang kung hindi man lang tutupo ang aking salapi. Huwag kang tumutol, Hermana Penchang. Handa akong magbayad. Sige, papayag na ako. Paalam na po. Salamat, Basilio. Makita lang kitang masaya, ay masaya na rin ako. Pero hindi ko pa alam kung saan kami titira. Teka, ba't ka nakapangiti? Halika, may ipapakita ako. Hindi ko talaga maisipan kung paano kita pasasalamatan, Basilio. Gawin ko ang lahat para lang sa iyo, kaya't wala dapat nalalakanin. Salamat, Basilio.
Ayoko na talagang mag-aral. Hoy, Placido, nakapag-aliw ang mabuti ng bakasyon. Ewan, ikaw. Masaya. May nakita akong magandang mga babae. Teka. Ano bang nangyari noong mga nakaraang araw? At tumagot si Placido at tumungo sa klase, ngunit nagdadalawang isip siya. Sa klase ng pisika, sinabi ng professor na 15 araw nang hindi pumapasok si Placido, ngunit hindi makapaniwala si Basilio at inonsulto siya ng padre. Nagalit si Placido. Tama na, Padre. Alam mo mas mataas ang ranggo niya. Ngunit wala kayong karapatan na lahitin ako. Hindi na ako makatiis, kaya paalam na. Pumunta si Isagani kay Ginoong Pasta, isang bantog na abogado. Bakit hinahangad pa niyo ituro ang wikang Kastila? Pagdating ng panahon, kayo tubuan ang uban na tulad ko. Baka sabihin niyo hindi ako nagbulaan sa inyo. Hindi ito isang pansariling kagustuhan. Ako'y napagutusan lamang. Ngayon hindi mo pa masasabing ako'y nakatulong sa kapwa, pero bawat puting buhok ay masilbing tinig ng aking kagulangan. Paalam. Hanga ako sa kanya, pero siya mismo ang gumagawa ng kanya sariling libingan. Nagdaos ng piging sa bahay ni Quiroga dahil nais niya magkaroon ng konsulado ang mga inchik. Kinausap niya si Simon. Makinig kayo, ang 9,000 utang mo ay gagawin kong 7,000. Kung papayag kang itago rito ang ilang kahan ng baril na darating ngayong gabi, wala ka? Oo, sige. Pangayaw ko. Nagkaroon ng salo-salo sa Pansiteria Makanista sa Napekson. O makaraig, ano na ang nangyayari sa nilalakad natin? Sumang-ayon ang lupon sa panukala at binati ang nag-aral dahil sa kanilang pagkauhaw sa karunungan. Ngayon, nagumpay tayo? Hindi ba ganap, Pekson? At kaya lang tayo nakakasama sa pamamahala sa akademya ay tayo ang maniningil ng mga kabulan. Ibibigay iyon sa mga ingat-yamang pipiliin ng korporasyon. At saka lang tayo bibigyan ng katibayan ng pagkakatanggap. Ang nakakatawa ko ay pinayuhan ako ni Padre Eren na magyawang ng isang piging. Piging na lason, yan ang nararapat natin gawin. Akala ko pa naman ay tagumpay tayo. Yan din ang akala ko. Gabi na, ngunit nag-aaral pa rin si Basilio habang binabantayan si Kapitan Chavo. Kailangan ko pang tapusin ito. Kumusta ang may sakit, Basilio? Ginulat niyo ako, Ginoong Simon. Masama ang kanyang kalagayan at maaari siyang mamatay sa anumang oras dahil sa laso na kumalat sa iyong katawan. Unti-unti na naranasan katulad ng Pilipinas. Basilio, makinig kang mabuti. Sa isang hudyat, sisiklab ang isang himagsikan. Noon pa man ay ayaw kong sumali. Mamili ka, Basilio. Kamatayan o kinabukasan. Natitiyak pa kayo ng tagumpay. Hawak ko ang pamalakan, Basilio. Sa aking mga kamay ang kapitan hiniran. Pero ano ang gagawin ko? Hindi ako pwede malayo sa gitna ng labanan. Gusto kong puntahan mo ang kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang isang babae na tayo lang ang nakakilala. Si Maria Clara. Oo, siya ang dahilan kaya ako ay nagbalik at magiganti ay magsikan lamang ang mga bukas ng kumbento. Patawad, pero huli na kayo. Patay na si Maria Clara. Ano? Sinungaling ka! Buhay pa siya! Duwag ka lang! Duwag! Totoo ito. Siya'y nagkasakit at hindi nakayanan. Patay na siya? Namatay siya hindi mo lang nalaman na ako'y buhay pa? Ano na lang silbi ng lahat na ginawa ko kung wala na siya? Kaawa-awang lalaki. Kinabukasan, nagkaroon ng gulo sa paaralan. Ano kaya ang nangyari? Tadeo, ano? Kagabi, natuklasan ng mga paksi na masama ang sinabi. At masaya ka. Siyempre naman, wala kayong klase. Juanito, ano ba talaga ang nangyari? Malay ko ba? Isagani, sino ang may pakana nito? Wala akong alam. Makapunta na lang ako kay Makaraig para mangutap.
Makaraig, gusto ko lang sanang mangutang. Yun lang, maraman ka na pagkatao. Maasahan ka talaga, Basilio. Nadakip ang mga estudyante at kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Irene kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago. Dahil dun ay namatay siya at naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot rin ito kay Huli. Pumayag ka na, Huli. Walang gagawin masama si Padre Camora kapag nandito ako. Pero hindi tayo nakakatiyak. Hindi siya nakontento sa aking pasasalamat at sinagtanggol niya si Ute. Niwala ka sa akin. Hayaan mo na lang ba si Basilio na magutom sa kulungan? Sige na, magtungo na tayo sa kumbento. Kung ayaw mong pumasok, umalis na lang tayo. Hindi na nalaman kung ano ang nangyari sa loob. Tahimik noon nang nahulog ang isang katawan mula sa itaas at ang paglabas ng parang nababaliw na babae. Marami ang naidulot na mga paskin. Marami rin ang hindi nakapasa. Kumalat rin sa bayan ang pagpapakasal nila Juanito Palaez at Paulita Gomez. Si Juanito ang papakasalan ko. Ayoko na kay Isagani. Iba ang kanyang mga pangarap. Tumira sa layon, hindi yan ang gusto ko. Gusto kong makapaglakbay at tumira sa syudad. Juanito, pakakasalan na kita. Talaga? Salamat. Matutuwa talaga si Ama. Pupunta sina Simon at ang Kapitan General. Basilio kamo, Palayain mo na po siya. hindi pwede. Isa itong leksyon sa mga tulad niya. Pero walang kasalanan ang binata. Walang pero-pero. Ibabantay ang lalaking iyo. Kung ganun ay bibigyan niya ng ako sa aking katungkulan at babalik sa lupa. Umalis ang kawani. Isang lalaking binugbog ang nagsumbong kay Basilio tungkol sa nangyari. At nung nakalaya ay pinuntahan si Simon na siyang tumulong sa kanya. Pinarusahan na ako ng Diyos, panahon na sumama na ako sa inyo. Panig mo ang katulungan dahil kasama mo ako. Nilayuan marami dahil sa panalamig ko nitong huli. At ngayon, Halika at tingnan mo ito. isang lampara, ano? Tingnan mo ang loob nito. Mayroon itong nitroglycerina, may maganap na isang pista at sa ganap na ikasyam na gabi ay titiyak na puputok ang lampara dahil nilain ang mitsa. Kinuha ni Basilio ang revolver at umalis. Habang naglalakad ay marami siyang naiisip. Hindi ko pala naitanong kay Ginoong Simon kung nasa nito. Teka nga, sina Juanito at Paulita yun Sila ang ikinasal. Ano ang kanyang nangyari kay Isagani? Dito pa lang ang kasal sa bahay ni Kapitan Tiago. Nakita niya si Simon na pumasok. Sa bulwagan ng bahay ay maraming mga opisyalis ang bumisita. Binabati ni Don Timoteo Pelaez ang mga bisita. Pumunta ang Kapitan General. Katanggap si Padre Florentino ng isang telegrama. Natakot si Don Tiburcio de Espadanya na siya ang tinutukoy na huhulihin kaya't nagmadaling umalis. Nahulaan ni Padre Florentino na si Simon ay tinutukoy sapagkat dumating itong duguan. Inilagaan niya ito. Ano kaya ang nangyari kay Ginoong Simon? Padre, hindi ko lang kung paano ko kayo pasasalamatan. Ano nga ba ang nangyari sa iyo? Isang kasalanan sapagkat ayoko nang maghirap. Tiyak na ang aking kamatayan sapagkat minom ako ng lason at may pagpatapat ako sa inyo. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Diyos ko! Sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapapatawad ako. Marahil ay hindi namin niya nagustuhan ang pamamaraan. Bakit ako lang ang durusa? Ang panahon na Gusto ko ng sana ng bisag.
Maria Clara? Clara?